pinapasok po natin ang ating mga paalala at mga mensahe sa ating group chat dito po sa chat community. Mensaheng kaligtasan, Kristo Jesus. Sapagkat hindi tayo nagtataas ng anumang mga pangalan ng mga iglesia dito, kundi ang ating community group chat. At kung sino man ay malalalang karamdaman sa inyo, dahil community group chat ito, kung kayo ay mag-a-add o join dito, pwede kayo ipanalangin ng mga kasama sa community chat na to. At kami mismo na magre-regulate ng group chat na to, amin kayong ipapanalangin. Yun po ang dahilanan kung bakit tayo ng group chat. Ang mensaheng kaligtasan, Kristo Jesus. Maliwanag. Ang kaligtasan ay ang Kristo Jesus. Kahit sa group chat, dinawagayway natin ang pangalan ng Kristo, nating Panginoon at tagapagligtas. Kaya mensaheng kaligtasan. Balik po tayo. Yun nga, napakarami namin prophetic dyan sa banta dyan. Dito, nagprophetic din kami sa kabila. Yung mga mangyayari na pinagkakaloob sa espiritu namin. Doon sinabi ko na maglilindol at magbabaha at patuloy na magbabaha sa gitnang Kabisayan. Bakit hindi na lang dito sabihin sa Caloocan? Dahil wala naman sinasabi ang Lord na ganun na magbaba sa Caloocan. Kung meron, sasabihin ko rin. Kasi bakit hindi pa doon sa Central Luzon? Bakit sa Mindanao pa at sa Bisaya? Sapagkat yun po ang sinasabi ng Espiritu sa amin, sa akin, at nangyayari naman po. Kaya ngayon, gusto kong malaman ng bawat isa nang simulang likhain ng kathain has been created by God Himself and Jesus Christ. Yung tinatawag na salvation, sinimulang gawin, i-create ng Diyos ang kaligtasan 2,000 years ago. Hanggang ngayon po, patuloy yung creation na yun. Naghahanap ang Diyos ng mga tao na magiging new creation sa heaven. Sinong gusto mag-apply? Andito po ang mensaheng kaligtasan. Sapagkat kung ang mundo po ay nasa ilalim na ng punishment, kaya ang Kristo bumaba sa lupa upang iluwag ang kaligtasan. Kaya ang pamagat ng ating chat ay mensaheng kaligtasan, ang ating chat group. Sapagkat iniload out ng Christ ang mga dapat mangyari at magaganap at dapat gawin ng isang papasok bilang new creation sa heaven. Dito nilikha ka dahil nag-sex ang mga magulang mo. Iyan ay kapahintulutan ng Diyos na magparami ang tao. Pero along the way, may bagong batas ang Diyos sa ilalim ng Kristo na tayo ay pasama sa new creation. Yan. Sino ba ang gusto mapasama sa new creation? Kaya sinasabi ng Biblia is if anyone is in Christ, who is a new creation. Yun po. Sapagkat ang mga pumanaw na dito ay wala ang pupuntahan. Book of life or book of the dead sa hell. Yan. Akala nyo malakas kayo. Kapirasong laman lang tayo, mga tao. Tignan nyo yung mga inagos ng baha. Mga nalundol, lataburan. Meron ba silang lakas para labanan ang kagustuhan ng Diyos?
Sino ba may kagustuhan ng lumindol? Tanong ko sa inyo. Ang Diyos po ang nagpapalindol. Yan. Akala nyo ang Diyos mabuti lang? Nagkakamali kayo. Nakahanda na ang hatol ang Diyos. Walang hanggang parusa. Ano nyo sasabihin mabuti ang Diyos? Mabuti ang Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Isang aroma na isang masamong mabangong samyo sa Diyos ang bawat tuwatawag sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Subalit, masangsang masamyo ang mga tao na hindi sumusunod sa Diyos. Yun po ang gusto ko. Dalawa palagi yan. Laging may conditional. Bagamat mahirap talaga ang pagsunod sa Panginoon kung tayo ay nasa sanlibutan na pinipili natin ang sanlibutan. Mahirap talaga. Hindi ko kayo nasisisi kasi dati rin akong ganyan. Kaya nga lang, ang Diyos parang nagsusumamo. Ang Diyos mismo parang nagsusumamo dahil sa amin, nangungumbinsi. Kasi inuutos din naman niya na ipangaral ang kagustuhan niya. At nakatayo kami dito, ay hindi po kami parang tanga. Ito po ay kagustuhan ng Diyos na sinusunod lang namin. Sapagkat pag hindi mo naunawaan to, kayo ang tatanga-tanga. Baka hindi nyo naintindihan yan. Dalawalan yan. Pag hindi ako ang tatanga-tanga, kayo yun. Sa harapan ng Diyos, hindi ako tatanga-tanga. Dahil sumusunod ako sa Diyos. At sa harapan ng Diyos, kayo, hindi ko lang alam kung alam ang sitwasyon nyo. Yan. Kaya nandito po ang ating masahing kaligtasan. Ang ating community chat. Kung kayo ay manalalaman, pwede nyo pong ipasok dyan upang makahikayat din naman ang iba. Sapagkat hindi yan relihiyon. Yan po ay isang community chat na kung saan pwede ka magbigay ng paliwanag mo at ganun din naman kung anong nais mo, anong bagay na gusto mo tungkol sa Diyos. Yun. Basta parteng Diyos po ang pinag-uusapan dyan. Walang pinag-uusapan dyan ng mga politika. Hindi po kami mahilig sa politika. Sapagkat ang lahat ay hatulan. Walang mayor, walang congress, walang senador sa harapan ng Diyos. Lahat tayo ay alipin ng Diyos sa daigdig na ito. Lahat, sapagkat si Jesus ang hari ng mga hari. Alam niyo ba yun? Ang dahilan ng pagpunta ng Kristo sa mundo, sa ibabaw na ito, upang iligtas ang tao. So lagi natin gagamitin ng kaligtasan sapagkat yun talaga ang nais ng Panginoon, ang magligtas. Sa kanyang pagiging pagka-Diyos, sila ay naghiwalay. At yung isa, naging tao. At dahil sa kanilang kasunduan sa Old Testament, na ikaw ay magiging anak at ako ay magiging iyong ama at sasambahin ka ng lahat ng anghel. Yan. Hindi dahil nagpakatao ang Kristo, malinang klase na siya. Kasunduan lang ng Diyos yun sa sarili niya. Ginawa niya yun para iligtas ang mga taong walang kwenta. Magkakaroon lang tayo ng kwenta kung tayo ay sasamba na sa Kristo. Sapagkat tayo ay papunta na sa impyerno. Binabala ang Kristo sa Israel upang iligtas ang mga Israeli. Kasi ang mga Israeli under ng mga Pariseo, ng mga dugo, ng mga Pariseo, hindi tinanggap ang Kristo. Anong ginawa nila? Ipinako nila ang Kristo nila. At simula nang mabuhay ang Kristo nila, ipinapangaral hanggang sa atin. Ang Kristo ngayon, hindi na nakapako sa krus. Tatlong taon lang si Jesus Christ nangaral. At 3 araw lang na nagpagal para sa kaligtasan. At umakyat na sa langit. At ngayon, ay nasa sa kanya lang lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan. Nasa sa kanya ngayon. Hindi na pwedeng bumalik ang Kristo sa lupa. Kaya pinapangaral ng mga ngaral. Inutusan ng mga mangangaral. Dahil ang Kristo nasa langit.
Sino ngayon ang kasama natin? Ang kasama natin ngayon, mismo ang Diyos. Yan. Ang Diyos na hindi natin nakikita. Sino yan? Ang Espiritu Santo na pinramis ni Jesus Christ na pag-akyat niya ay makakamtan nating lahat. Tayo ay lumulutang lamang sa Diyos. Akala niyo walang Diyos. Nakalutang ka lang sa Diyos. Tayong lahat. At ang ating daigdig ay tumatakbo ng 6,000 kilometro bawat minuto. Bawat oras. 6,000 kilometro. 600,000 pala, hindi, kulang. 600,000 kilometro bawat oras. Tumatakbo tayo, hindi diretso. Tumatakbo tayo ng pa-spring, Pagkat tayo mong tumatakbo, humahabol tayo sa araw. Kaya kung maglindol, kung iisipin mo, hindi imposible. Kasi tatlo ang ikot natin, paganyan, pabalagbag, at saka yung tinatawag na yung isa pang angel. Tatlo ang ikot natin habang humahabol tayo sa araw ng 600,000 ang bilis natin. Just dito sa open space na yan. Kung walang Diyos na nag-iingat sa atin, hindi natin alam kung ano mangyayari. Kasi nga, maaari tayong mawala sa access natin. Maaari tayong lumayo sa araw. Maaari din lumapit tayo sa araw. Dahil yung magnetic field, nag-iigit pa ng magnetic field. Meron tayong ruta, may kalsada tayo doon na magnetic field. Kaya hindi tayo malawala sa rumbo natin. Ganyang kadakila ang Diyos. Itiyatadhana na tayo ay ingatan hanggang sa pagpanaw natin sa daigdig na ito. Upang pumasok tayo sa langit. Kung may kumparado yan, naiintindihan mo ang kapigatian, ang sakripisyo ng Kristo para sa iyo. Ayan. Ano yun? Saan ka niligtas? Alam mo ba? Matanda ka na, hindi mo ba alam? Sasabihin ko ngayon, niligtas ka ng Kristo. Saan? Sa kamatayan. Imagine mo, kamatayan ka niyo. Walang pwedeng sino mang mayor, sino mang mga congress, pwedeng magbayad sa kamatayan. Kahit sinong Marcos, junior man o senior, hindi pwedeng bayaran ng kamatayan nila. Si Jesus Christ lang, ang Kristo Jesus, ang gumawa niyan, ang gumawa niyan. Nauna nang gumawa. Nauna na. Hindi promises. Nauna na future ng ginawa ang pagliligtas sa bawat isa. Kung, nalaging kung, mananampalataya ka. Yan po ang dahilan. Kaya nandito ang inyong mga lingkod. Ipinapaliwanag natin ang kahalagahan ng kaligtasan. Kaya mensaheng kaligtasan ng Kristo Jesus. Yan po ang ating chat, group chat. So ngayon, paliwanag natin. Actually, wala ako sa magmensahe ngayon. Prophetic ko, sasabihin ko. Kaya nga lang, mahalagang ulitin ko sa inyo, remember ang kaligtasan. Dahil tayo ay sa ilalim ng kamatayan. Sino man, bata ka man, baby ka man, matanda ka man, malakas ka man, Hercules ka man, Batman ka man, o Tarzan ka man, o ikaw ang pinakatawag na dayana ng kabutihan. Nasa ilalim ka ng kamatayan. Wala tayong ligtas sapagkat yan ang tinadhana ng Diyos. Mapailalim tayo sa kamatayan na yan. Simula nang binigyan ng tao ng Diyos ang tao na mabuhay ng 120, yun lang ang limit ng buhay mo. 120 maximum. Nasa ilalim ka ng kamatayan. Ngayon si Jesus Christ napako sa krus. Nilasap niya ang kamatayan. Naramdaman niya ang kamatayan na ikinakatakot ng lahat. Si Jesus Christ dumanas nun kahit walang kasalanan upang maging handog sa bawat isa na maninimpalataya sa Kanya. Siya magiging offering sa Diyos na mabangong samyo, mabangong hain, mabangong amoy sa Diyos. Kaya kung ikaw ay may
Kristo sa isip at puso, ikaw ay magiging mabango samyo sa Diyos. Sapagkat tinitignan ng Diyos ang isip mo at puso. At pag nakita ng Diyos na ang puso mo ay may Kristo, ikaw ay banong samyo. Mabango ka. Hindi na katulad ng yung mga sabihin mo na yung mahihirap na tao, katulad nyo, mahirap ang buhay. O konti na, buhira ang tubig. Kulaw, laging walang tubig. Hindi yan ang mahalaga sa Diyos. Maaaring mahalaga sa kapitbahay mo. Pero sa Diyos, hindi mahalaga yan. Kaya huwag mo intindihin ng tao, sapagkat ang tao ay mabubulok. Kahit anong bango pa yan. Pag hindi yan naligo yan sa harap, mabaho din yan. Pare-pares lang tayo. Pero iba magkikira, dahil sa kahirapan, kinukulang siguro ng paligo. Kaya hindi yun ang tinatawag na pamantayan sa Diyos, kundi ang pananampalataya natin sa ating Kristo Jesus. Yan po. Patubayan kayo ng Panginoon. So nakita niyo, may mga tao talaga na may mga Kristo sa puso, kahit na mayaman. So hindi lang mahirap ang may Kristo sa puso, kahit mayaman. So tuloy po tayo. So naintindihan niyo na kung bakit may kaligtasan. Ang Kristo ang nagbayad ng kanyang sarili upang tayo ay iligtas. Hindi sa kasalanan, kundi sa kamatayan. Sapagkat may dalawang uri ng kamatayan. Isa sa pisikal at saka sa tinatawag na impyerno. Yan. Yan sa ilalim ng daigdig na ito ay impyerno. Kaya nga may magnet, hinihigop ang mga matters. Yung mga physical matters, hinihigop na tinatawag na magnetic field ng earth. Kapagkat nasa ilalim ang impyerno, walang makakatakas yan. Yung magnetic field ng earth. Kaya, ang kamatayan ay dalawa. Isa sa physical. At isa sa spiritual. Kaya parang tuloy po tayo. So, bawat isa, matatakot tayo sa kamatayan. Kung wala yung sakit na may mararamdaman, kung mamamatay ka, abay lahat. Walang, konting hirap na, mapapakamatay na. Ayaw lang sa mundo. Pero dahil sa kamatayan, natatakot tayo mamatay. Kasi pag nagka-cancer ka, mararamdaman nyo ang hirap. At pag nag-disgrasya ka, naputulang ka ng paa, mararamdaman mo ang sakit. Ibig sabihin, yung kamatayan, yun ang hindi kayang ipaliwanag. Unbearable pain. Yung hindi mo kayang tinatawag na pain. Hanggang sa matulo ang mga dugo mo, nandiyan ka pa rin. 3 araw, nandiyan ka pa rin. Hindi ka na lang makapagsalita dahil wala ka ng energy, wala ng lakas, wala lang umaagos na dugo mo. Pero nandiyan ka pa rin sa katawan mo yan. Pinadalas mo ang kamatayan. Yun ang kamatayan. Si Jesus Christ ang nagbabayad niyan para sa iyo kung maniniwala ka. Hindi ka dadanas ng kamatayan. Yun ang ibig sabihin. Yung paniniwala sa Kristo. Saan nyo narinig yung pangangaral na ganyan? Hindi mabayaran ng Jesus Christ. Hindi ka liligtas sa Jesus Christ. Hindi ka liligtas yung kasalanan mo. Kundi papayaran niya yung kamatayan. Kaya siya ang hinandog para ikaw ilibre doon sa kamatayan. Yun. Siya ang naging kabayaran para mailigtas ka sa kamatayan. Sapagkat kung hindi, yung kamatayan mo ang pisikal, diretso ka doon sa ikalawang kamatayan. Yung impyerno.
Doon, walang hanggan ng kamatayan doon. Buhay tayong sinusulog doon pag napunta tayo doon. Yan sa ilalim ng dati